missionary serve ang nagpaglaban dito sa Bataan. Kaya yun ang gusto niya ipatay sa atin. Finish and prepare. Pangalawa, yung pagiging resilient natin, naranasan ng ating mga sundalo na kahit kakulong tayo sa gamit, hindi tayo sumuko. Hindi tayo nagpatalo. Na kung ano man ang meron tayo, patuloy tayo lumaban. Resilient, kailangan we need to adapt in any situation. Na kayo kung may battle, kung may gera, sabi nga, ay kailangan maging resilient tayo, maging matatag tayo, anumang pagsubok, anumang laban na dumating sa atin. No? At ang pangalawa, we need to letter E is endurance. No? Endurance, kailangan maging naranasan nila yung gutom, naranasan nila yung gutom, at sila ay matras pero lumaban ulit. Nagpahinga lang pero lumaban ulit. Yun ang kanyang third. No? Kaya tayo, kung tayo mapagod, tayo lang tayo ng konti, then laban ulit tayo. So pagiging service natin, patuloy lang tayo na magpakatatag, patuloy tayo lumaban dahil siyempre, sino magtatanggol dito sa atin sa Pilipinas, patuloy tayo mga Pilipino. At hindi natin nakayaan na ang mga ibang bansa, ipakta na lang tayo sa kupit. Kaya yung kanya tatlong bagay na binili. At sa mga regular, nagbili din siya na sila ang maging magandang example para sa ating mga service. So nakita niyo naman ang ating CDC director, ang ating group commander, maging yung ating first sergeant, nakita niyo naman kung paano sila kumilos, kung paano sila umaksyon, kung paano sila gumanap. Kaya ang bilin ng ating RESCOM sa mga regular, be a role model. No? At ang ating group commander, ang ating RESCOM commander ay hindi nag-change. Sino nag-change dito? Wala, no? So, si Kuya Christian, hindi rin nag-change yan, no? At maging si Lieutenant Kaya, si Batcom, no? Kaya nabili niya. Pero yun ay bili niya sa mga regular, no? Sa mga regular na sundalo. Be a role model. Para pag nag-focus tayo, susundin na tayo. Pag sinabing go, go. Walang atrasan, no? At wala sa vocabulary niya yung atras. Palaging sugod. But we need always to be prepared, no? Kaya ang programa niya is more on combat. Kaya ngayon, pilitin natin, no? At kami po, may mga kasama ko dito sa REACT. Kami ay member ng Combat REACT. Ganun na lamang kung kami patukan ng mga misis namin, no? Kaya member kami ng combat. Matinding magpatok kung patukan, ganun na lamang. Pero anyway, yung po yung bilin sa atin ng ating RESCOM commander, yung tatlo. Kaya sabi ko kahapon, with your permission, sir, pwede ko po pang dagdagan ng letter A. Dati yung letter A kasi, galing din naman sa kanya, sinabi niya na sinabi sa ating mga regular, yung about attitude. No? So, sir, ako, with your permission, para hindi maging pre ang acronym, baka pwede natin dito sa amin, pwede namin gawin pare. No? We need to be prepared, we need yung attitude, yung ating resilience, at yung ating endurance. No? Pero, siyempre, guidance ni RESCOM yun, susundin natin yan yung pre. Dadagdag natin yung A para pag nakita tayo, o pare. Pag sinabi yung pare, alam na natin lahat yun. No? Ano yung letter K? Prepared. Prepared ka to move, shoot, and communicate. Pangalawa, ano yung letter R? Resilient. Kailangan, anumang sitwasyon, anumang meron tayo, paggamitin natin. No? Ano yung letter E? Endurance. No? Kailangan maging matatag tayo, ay hindi ay papatalo. Manghina man tayo, atras lang ng konti, then laban ulit. No? Yung dinagdag natin, letter A, siyempre, it's about attitude. No? Kailangan, siyempre, yan yung nakita natin, dapat sa ugali natin, makita rin yung magandang asal. Dahil yung unang requirement, sabi nga, di ba, yung good moral character. At nag-aaral tayo, pare-pare dyan mataas ang grade natin. Good moral character. Kasi nung araw, panawin po at po, no? Ngayon na lamang ngayon yung mga bata ngayon. Akala mo, mga scholar, kung makasagot sa mga magulang, no? Di ba, napansin mo yung mga bata ngayon, akala mo scholar, kung makasagot sa magulang, ganun na lamang. Pero pagdating ng eskwelahan, pag-exam, walang maisagot.
Pero kasi noon, yung good manners and right conduct. But nonetheless, naipareco na yung ating message ng ating Rescom Commander. Siyempre, yung through the guidance of our CDC Director and kanyang first sergeant, si Mr. Nakil, at si Garrett, no? At isa na sa mga, sabi nga, ano mang kailangan natin, nandiyan si Garrett. And then, isa pa, isa rin pinag-bilin sa ating, sa S1, yung ating mga ID, no? Nakita nyo, ang bilis ng ID natin. At kahapon, meron tayo na pa-ID ng mga taga-Bulacan, taga-Tarlac, right na rin din, pinrito ang kanilang ID. Meron tayong dalang minakuha sa Pakulastan, yung 8 na kausap natin para sa kanilang ID. Nung i-verify namin doon, meron silang application form, pero i-check namin doon sa ang tawag natin doon sa APRNC, no? Sa meron kayong pangalan doon, pero walang data kahit ano. Nakalagay lang pangalan, hindi na kung taga saan, kung ilang edad, sinong pamilya. So, hindi may print ang ID. Tapos, pangalawa, ala tayong AADT pa. Kaya hindi na-print yung ID. Kung kompleto yun, kaya sabi ko sana doon sa 8, kung kompleto yun, maiuwi ko na yung ID nyo. Nung i-forward ko doon sa gumagawa ng ID, wala kayong mga data pagdating doon sa computer nila. Yung RSOI ninyo, ang nakalagay lang pangalan. Maliban sa pangalan, wala na. Pero kasama naman kayo sa member ng Bataan CDC natin. Pero kaya lang, walang data. Kaya ang request natin kay Sergeant Nakil na kumpetuhin yung inyong RSOI dito. Pag mas matapos yan, babalik natin para mag-find yung ID nyo. Mabilis na yung ID natin. No? At ano pa ba yung discuss namin about the ID? Ano pa ba yung discuss namin? Yung mga sulat, hindi maintindihan din. No? Kaya dapat bago natin ipasa, pa-check muna natin kay Garrett para at least ma-check na ingay. No? At patungkol naman doon sa promotion. Ito, isang magandang balita sa promotion. Magmula staff sergeant hanggang master sergeant, hindi na kailangan ang career courses. Ang kailangan lang AADT natin. Kaya kailangan yung AADT natin, siguraduhin ninyo nakasama kayo sa AADT. At ibang detalye niyan ay i-discuss sa inyo ni Master Sergeant Nakil pagka kayo rin ang usap-usap na. Pero ang maganda ngayon, hindi na natin kailangan mag-career courses. So nangako yung ating Rescom Commander na pag-kompleto tayo ng papel, kompleto tayo ng AADT, walang dahilan para hindi kayo ma-promote. No? Kaya huwag natin sisisihin yung ating CDC, yung ating group, yung ating headquarters, at saka yung ating regional command, at saka yung region, yung Rescom, kung hindi ma-proseso yung ating promotion. And then, ano pa yun? Marami din may question sa atin about doon sa hindi natin alam yung mga requirements, ano yung mga procedure. So gagawa sila ng isang chat group natin ng mga researchers, doon ipapasok yung mga requirements. Doon na tayo magsasalita, doon tayo magsasabi lahat. Yung APRMC doon, gagawa na sila ng isang group chat para lahat ng service, doon na lang tayo papasok. Makikita nyo lahat yung requirements for ID, for promotion, so lahat doon makikita na natin. So,